baba na nito, hindi ko pa mahuli. Ayun, ano mo lumini pa na doon? Boso na. Boso na. Hindi naman yan. Hindi ako, ano to? Mga to. Ito, yung pagulpod siya. Ang nanay nito yung breed ko ito. Ang gaganda sila. Hingit lang. Ganito nga lang talaga ipo nila, no? Yung breed, saka ganito, itsura talaga. Malaki nung pagulpod siya ako na Eto, ginupit ko na. Ay, ano. Kasi rumuronda na sa ito. Tinanggal ko na, inano ko na. Hinata ko na yung dalawang Ba, sakto to sa ano? Sa derby. Oo. Dati nga pag nagbunot ako, pati buntot. Lahat na. Lahat. Parang pugo. Parang pugo. Parang pugo yung alapati. Yan pa lang talaga katawan nila no? Oo, ito may kapatid yan dito eh. Halos lahat, puro mga Sandy Garcia, no? Ito kapatid ng winner. Magulang niya para si winner. Ito? Oo. Ito winner yung magulang, pero yung nanay hindi. Hindi naman katawan, no? Hindi mo makita sa itsura ng ibon kasi nga tignan mo na may itsura. Pangit. Pangit. Kung sa ano bro, sa bibilin sa ano, hindi talaga bibili ng mahal eh. Pero pag dating naman sa karera, yung utak talagang yung homing talaga. Pangit nila. So halos lahat ng ibon dito, so line ni Sir Sandy Garcia. Ito may pasok ng matili yan. Nagara ng itsura, tignan nyo yung mga ano, wala kang makita bilog na bilog. Oh. Pero pag tinignan mo, namumulbos. Mga ginupit ko na eh. Namumulbos yung pakpak. Ay mga binunot ko na. Oh, kinis oh. Hindi mo talaga makita na may itsura ng ibon eh. Ganyan lang itsura. Pero tibay sa karera. Mga panduluhan talaga. Eh, nakita mo naman yung umuwi sa amin, kala mo tarat, naklooban. Pero maganda katawan, no? Pagka gumugulang sila, gumaganda ang katawan, no? Oo, lalo to pag gumulang. Maganda nga yung ganyan lang laki, tapos pag gumulang yung bumilog ang katawan. Oo. Kasi yung mga pinanglaro niya, nakita ko, bilog na bilog talaga yung mga katawan, eh. Pero pag mga bata pa, ganito lang talaga daw. Yan, Koto din yan. Eto, Koto. Oo. Ang tatay niyan, kapatid ni Robin Bo. Ah, kapatid. Oo, ang nanay niyan, direct ang apo ni Koto. Ano niya yung first overall champion niya sa MMFC? Alin? Ano ni Nairobi? Anak. Anak niya yun? Oo. Anak niya Yung first overall champion ng South, Oo. nag-anak uli ng first overall champion ng South uli. O, di ba? Pare sa linakot nila. Milyon. Milyon to. Pag nawala milyonan, mamaya pag-usapan natin yung milyon-milyonan na parang nakaka-inspire. Gusto kong guys, gusto ko yung mga newbie, tsaka yung mga hindi newbie na matagal na rin naglilipad, tsaka yung mga kagaya kong matagal na rin naglilipad. So, ma-inspire tayo dun sa mga, sa mga achievements ng mga kalapatids natin, gaya ni Sir Galo. So, ako kasi minsan, parang, na ako bro parang sa tagal ko na rin naglilipad, 2011 marami na rin ako, parang, hindi na ako ganun ka-excited sa, sa pag-iibon. Ang gusto ko na lang tumulong dun sa mga, pero pagka nakakausap kita, na-inspire na ako. Lagi ko kasi nakakausap si Sir Galo. Nagtatawagan kami niya sa telepono. Na ako ulit, parang nanunumbalik ulit yung sigla ko sa pagkakalapate. So yan, ganyan lang yung mga ibon. Wala akong nakita rito na parang pang display itsura Wala, pangit. Yan. So guys, mamaya pag-usapan natin kung ano yung mga sistema. Tapos yung mga gusto ko muna pag-usapan yung mga napanalunan nilang premyo kasi para ganahan. Kahit sinong fancier, kahit sino gaganahan talaga pagka ganun kalalaki yung pinapanalo niyo sa karera. So guys, hindi lang talaga sa pera yung pakiramdam nung nanalo. Mababayaran mo ba yun, bro? Hindi. Bayaran yun. Oo, punga ako dito. Mababayaran mo ba yung pakiramdam nung nanalo, di ba? Magpapatalon ka ba? Lalo yun. Parang wala ka na naman nung last lap nito. Sabi mo nasa ka? Hindi, nung Katarman yun. Anong Katarman? Nasa biyahe ka?
Si Sir kasi guys, ano siya, ano bang ano mo? Nagbabiyahe ako ng ano, mga tour. Tour. Ano, Ilocos, gano'n, Tagada. Lalayo. Meron kang ano ba yung sinasabi mo sa akin, yung parang angkas? Hindi, may ban ako na. Yung ano bang tawag doon bro? Yung Parang travel and tour, gano'n. mag-hitch sa'yo, kunyari. Ako. Joiner, parang joiner. Joiner. Tour. Joiner tour. Meron silang ganun. So, kung gusto nyo ng ano, i-PM nyo lang Sir Galo. Anong mo sa Facebook mo? Yung Galo Andaya. Galo Andaya. Yung pagtotos, laging may risk. Kada nawawala no? Merong nawawala. Mayroon talaga. Pero hindi naman lagi, no? Hindi. Yung norte, may nawala ng live. Wala. Dito lang talaga, itong south lang na to. Itong south. ng live. So, 50 kilometers, tapos 26 kilometers. Friday na yun ng umaga. Tapos, Friday ng gabi, loading na yun para sa gilap ng derby. Ganun lang ng ganun yung ginagawa niya sa norte. So, maganda yung resulta. So, gayahin natin kung kayang-kaya natin. Yung iba dyan na hindi naman ganong walang ginagawa. So, tutukanan natin yung ibon natin. So, bro, yung south naman, anong lugar mo ng nagtotos ka? Kami pag south. Sa derby na? Sa derby. Dati, pagka Tuesday, Angono. Angono Rizal? Oo. Ilang kilometers yun? Mga ganun din. Mga 26? Mga ganun din. Tapos, Wednesday, Thursday, nagba-bypass ako, Candelaria. Candelaria, Quezon. Mga nasa 50 kilometers yun. May gitsin. May git 50. Kasi iba, para ng south eh. Pero ko, sinunod ko yung guide ni Tommy Libera na B-training, naka-victory. Kasi nga, ang south kasi maraming way eh. Di ba, pagka nag-ismasan, pwede siyang dumaan sa kaliwa, pwede siyang dumaan sa kanan. Bro, yung toss mo ba sa norte, inaral mo ba yun? Oo, hindi. Ang talagang naging ko doon, kung saan may malaking marker na ibon. Yun ang Arayat. Oo, kagaya Arayat. Kahit na siguro sa Isabela, pag nandun sa kitang-kita. Yun, isa yun sa inano ko. Tsaka, minsan nag-uusap kami ng nung mentor ko bago mag-karera. Binibigyan niya rin ako ng tip. Pag nag-okay sa akin, yun ang sinusunod ko. Kaya yan, kagaya yan, Arayat, tsaka yung Philippine Arena, malaki. Oo, malaki. Marami na nga rin gumaya sa amin yan. Pero okay naman kasi masaya ako na nakakatulong. Kaya pala yung mga ibon ko umuwi, yan lang kasi kaya ko puntahan na. Wala pa nga ako sa Philippine Arena, bungad pa lang. Kaya lapit lang nun, baka 15 kilometers lang siguro sa akin yun sa bahay. So yun lang, doon lang ko lagi rin nagtotos, kaya pala nakakauwi. Tapos sa South, yun, inaral mo rin ba? O hindi. Yung kay Sir Tommy Libera? Inano ko yun, sinunod ko yung tip ni Tommy Libera na may napanood ako, parang kailangan mo training. Yung dito. Kasi hindi ka pwedeng mag-straight lang, kailangan yung meron ka sa, alam nila yung sa kanan, alam nila yung sa kaliwa. Yun yung sinunod ko. So maligaw man na sila sa kabila, kaliwat kanan. Minsan ako, Batangas. Yan, maganda rin yan kasi malapit sa dagat. Pag nag-wing sila ng padagat, kumbaga, tanda na nila yan eh. Pagka nagkaismasa naman, pag nagdaan sila ng Rizal, kahit nakapikit, alam nila. So, ang yung tinuturo guys ni Sir Tommy Libera, yung ganong di ganon, yun yung parang sinasabi niya na breaking point ng mga ibon natin. Na pagka nandun na yung mga ibon natin, kahit nakapikit na yun, kaya na nilang sabi, ang iniisip na eto na yun, kaya ko na to. So, alam na nila yung breaking point. Doon na sila talaga bumibilis, talagang yun yung kailangan na, guys, aralin nyo rin sa lugar ninyo, yung sinasabi ni Sir Tommy Libera, yung breaking point. So mga hindi nakakaalam, masipag lang mag-toss, yun ang ginagawa ni Sir. Ganon din sa'yo bro, mga din, 20 plus, tapos mga 60 kilometers, ganon lang din, hanggang dulo na yun. Yan lang, basta makalipad lang sila. Kasi ng kalapate na lagi silang nasa race eh. Nagpapa-raging ka na ba bro pagka derby? Hindi na sila lumilipad eh. Hindi na sila. Pero pinapakawalan ko, ginagawa ko open loop, sarado to. Sa yung kainitan, open loop yan, sarado. Kaya lipad lang sila ng lipad kasi nag-aabulan, babayad na lang, pinapakawalan. Pero yung magre-ranging sila, wala hindi na. Tamad na rin sila, kaya tinatas din yung mga ibon. Kaya kailangan itos munang itos, kasi lalo preserve sa pagkain namin. Para hindi sila tumaba, nagagamit yung Minsan kasi pag
maprotina, magkakaroon sila ng gout. Diba sabi nga ni Sir Raime, nagkaka-gout din sila, masakit yun. Minsan, di natin alam, kala mo, ang ganda ng ibon, no? Diba? Walang sakit. Pang show yung itsura, pero yung gout. Kaya talaga, kailangan mo ma-observe. So guys, yun yung sistema ni Sir Galo. Sundin natin yun, kung kaya natin gawin natin. So depende pa rin sa available, kung yung available ng oras natin. Pero Sir, nagkarga ka ng MacArthur. Kanina, sinabi ni Sir kung ano yung ginawa. Ano bang ilang toss ka ng MacArthur? Siyam na toss. Dami nun. Hindi, araw-araw? Halos. Kinakarga sa tapos itutos ni Depoy. Gano'ng kalayo rin? 50 kilometers? Pagbilaw Nasa mga... Pagbilaw, tapos San Francisco, Quezon. 200 kilometers yun. Doon? Sunday, oo. Hindi, kinarga ko kay sa club ni Sir Manny. Sir Manny. So, shout out kay Sir Manny Zamora. 2 beses ka na nababanggit, Sir, ha? Sa club ni Sir Manny. So, doon kinarga. Medyo nagka-ismas ang paata nung na yun, Nung San Francisco. Oo. Kaya sabi ko parang magandang preparasyon, eh. Kasi yung ibon, nagsari-sarili ng uwi. Nagsari-sarili sila. Yung iba, kinabukasan na umuwi. Nakabuo sila ng tapang dun. Yung iba, kinabukasan na umuwi. Hindi naman. Galing na sila ng ano ba? Tacloban na ba yun? Yung nakaraan? Tagbalogan, Calbayog. Pero, saan yun? San Francisco, kinabukasan pa umuwi yung iba. So, pagka ang ibon mo, umuwi ng kinabukasan, medyo maganda-gandang sign yun na naghanap yung ibon mo. Matapang na yun kasi malakas-lakas ang loob. So, bago yung mga gustong na MacArthur, so, ganun yung ginagawang proseso. Talagang toss ng toss sa mga ibon. So, guys, bago natin matapos itong ano ba mapapayo mo sa mga newbie pa lang din na nagsisimula? Ako siguro, kailangan talaga, sabi nga, pag gusto mo manalo, wag kang susuko. Walang ayaw. Tapos, kailangan magsimula kayo sa yung tama. Tama talaga. Hindi pwedeng yung may nakita kayong gamot. Kasi nga, ang daming newbie naliligaw dahil may nakita kay ganito. May nakita kay ganon. Lahat yun. Tapos, yung ginagawa nila, ito na, derby na, may nakitang bagong gamot, susubuan ng bagong gamot, mali yun. Sigurado marami nagtatanong sa inyo ito kasi marami rin nagchat-chat sa'yo Saka pala magchat-chat sa'yo, Sir, derby na namin sa Friday. Totoo yun. Ano ba magandang gawin? Sabi ko, pagka ganyan ka ako, kung ano yung ginagawa nyo, yun ang gawin nyo. Kasi pagka gagawin nyo yung ginagawa ko, mag-go-up ang ibon. Ayun nga rin lagi ko sinasabi. Kung ano yung isinimulan mo na nung umpisa pa, yun ang dapat. Yun ang dire-diretso mo na. Ngayon, kung yung ibon mo, butas-butas naman, tsaka mo gawin yung sistema na to, pag-aralan mo, umalay mo, baka yung sistema na to, umokay dun sa nabutas ng ibon. Pero yung mga live nyo guys, wag nyo nang likutin. Wag nyo nang galawin. Tama yun, huwag mo likutin. Hindi ka uuwihan. Ang dami kasi ganyan na ganyan. Totoo, marami. Friday, Sir, Friday na. Ano ba ibibigay ko sa derby na namin? Alam mo, yun nga mali eh. Ang daming pansier pa rin na yung akala nila umuwi yung kalapate dahil sa binibigay na gamot. Gamot, oo. So, kailangan umuwi yan dahil sa yung pinapara mo sila ng tama, binigyan mo ng tamang pagkain. Hindi yung gamot. Hindi ako naniniwala na umuwi sila dahil sa gamot. Siguro may tulong, pero walang katotohanan na gano'n. Sa gamot pa, hindi ko nadaanan to kanina eh. Yung sa derby bro, ano ba binibigay mong mga supplements sa kanila? Ayun lang, yung mga pinapatuwa ko, pekot eh. Walang alisan yun. Kasi yung iba nagsasabi, alisin mo ng Friday, alisin. Kami wala. Doon lang, tatukayin naman nila yung pagkailangan nila. Maraming nagkakaroon ng problema doon sa grits. Maraming nagsasabi na pagka Friday, loading, o kaya Webes pa lang, tanggalin na, ganun. Kami wala, hindi namin talaga tinatanggal. Kasi katwiran ko, kung ayaw ng kung di nila kailangan yan, hindi nila tutukayin. Hindi nila tutukayin. Hindi kami nagtatanggal. So, ako rin, pagka ganyan, inahayaan ko lang din sila. So, simple lang yung sistema. Picotrain, pink mineral, yun lang ginagamit. Super breeder, asin. Yun lang. Wala ka na subo-subo, no? Subo, B-complex pag Friday. B-complex, Rhea. Rhea B-complex. Rhea B. Tapos dati, nagbi-victory ako pag Friday. Ang ko, yung victory pang digestion, ginagamit ko sila pang recovery. Kaya ginagamit ko sila pag arrival Sunday, tapos Monday. Inalis ko na yung Friday. Ano na lang.
Sunday. Tsaka, Oo. Tapos pag Friday, tanghali, nagsisirinsa ako ng ng anin sa bibig direkta. mga ilang 1 ml. 1 ml. Isang ibon. Bago i-load. Anong oras? Tanghali ako nagbibigay. Tanghali ka nagbibigay. Bago ko sila pakainin kasi para mahugasan din yung bibig nila. Iinom sila. Iinom sila. So, kung meron kayong pure Yun honey, lang, marami yun lang naman talaga. guys, nag-ano ng pure honey, nagbebenta dyan, yun o, sinasabi ni Sir Galo, 1 ml, tanghali pa lang, bigyan nyo na, pagpapakain nyo kasi paghapon, o mga ilang iinom at iinom yan, mahugasan kasi parang, ano rin no, sa lalamunan, malagkit. So ito, nakalimutan ko pala, yung arrival sir, ng Derby. So yun yung pinapainom mo? Red Bull. Red Bull. Okay. Ayan, yung kanina. So, pinapainom ni Sir yung yung Red Bull. Anong ratio nito? Kahit na 1 ml ng tubig. Ay, 1 liter. 1 liter ng tubig. Isang bote ng Red Bull. Isang Yung bote hindi ako gumagamit ng can. Yung bote. Isang bote. Parang 30, 40 pesos ata. 36. 35. O yun, ganun. Bote ng Red Bull sa 1 litrong tubig. Naghahalo ka pa ba ng honey doon? Hindi na. So yun lang, Red Bull, tsaka 1 litrong tubig, yun yung pinapainom pag arrival. Pero guys, ang sinasabi ko, huwag nyong gawin to pagka Derby na, tas arrival, gagawin nyo yun. So hindi naman iinumin ng ibon nyo yun. Sinasanay pang... Ako last 3 laps ng training. Yun. Nagpabigay na ako nun. Para at least natitikman-tikman na nila, no? Kasi nakakatikim din sila kasi yung mga south ko, kunyari nandito yung mga south, nandito sa ulungan na to. Yung mga north na umuwi, nagre-Red Bull sila. So wala silang tubig maghapon. Yung natitira Red Bull, pinapainom ko na sa mga inakay. Ganun lang, every Sunday nakakatikim sila, kaya kilala na rin nila. Kaya nasasanay na sila sa lasa. Tsaka pag galing talagang iinom talaga eh. Kahit anong gawin mo, iinom sila eh. Kahit ayaw nila, iinumin nila. Kasi uwag na uwaw eh. Uwaw na uwaw. Anong epekto sa nun? Kakain agad ang ibon. Ayun, sinasabi ko. Wala siyang kinalaman sa marirecover sila, gagaling kalapati mo, wala yun. Ang kagandahan lang ng Red Bull, kakain agad ang ibon mo. Siguro kahit pagod na pagod, kakain agad. Kahit bigay mo naman lang yung pagkain, kakain agad. Pag kumain ng ibon, doon pa lang, nag-start na yun ng recover yun. What's up mga ka-ibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos na